Magandang araw po. Ako nga po pala si Stephanie Tingal at ngayon ay magbabahagi tungkol sa mga batas na nangangalaga sa mga karapatan ng manggagawa. Isa sa pinakamabigat na suliranin ng mga manggagawang Pilipino, isang patakaran kung saan ang isang manggagawa ay nakatali sa kontrata na mayroon siyang trabaho sa loob ng 5 buwan lamang. Nagbunsod ito ng kawalan ng seguridad sa trabaho at pagkait sa mga benepisyo. Ito ay dulot na rin ng pagbago-bagong pulisya sa pamahalaan ukol sa paggawa. Pagpayag sa mga kumpanya na gamitin ito bilang eksema sa pagtanggap ng mga empleyado at pag-abuso sa mga probisyon ng labor-only contracting. Ang labor-only contracting naman ay tinatawag na kontraktualisasyon ng paggawa. Ito ay isang uri ng employment arrangement kung saan ay isang kumpanya ay nagkukontrata ng mga manggagawa mula sa kontraktual na ahensya o kontraktor upang gampanan ang mga tungkulin sa loob ng kumpanya. Sa baylo nga direktang maging empleyado sa kumpanya, ang mga namumuo o manggagawa ang gigamit sa ahensya o kontraktual nga mga trabahante o gitugutan nga moserbisyo sa kumpanya. Maliban sa mga batas na nabanggit, ayon naman sa International Labor Organization o ILO, ang pinakamahalagang karapatan ng manggagawa ay una, ang mga manggagawa ay may karapatang sumali sa mga unyon ng malaya mula sa panghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa. Ikalawa, ang mga manggagawa ay may karapatang makipagsundo bilang bahagi ng grupo sa halip na mag-isa. Dapat may karapatan talaga ang mga manggagawa na makipagsundo dahil ang pagkakaisa at kolektibong kilos ay nagbibigay ng mas malaking kapangyarihan at boses sa mga manggagawa. Ikatlo, bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang trabaho, lalo na ang mapang-aliping na trabaho at trabaho pangkulungan. Dagdag pa rito, bawal ang trabaho bunga ng pamimilit o dores. Bawal talaga ang sapilitang trabaho, lalo na ang mapang-alipin o trabahong pangkulungan dahil labag ito sa mga pandaigdigang pamantayan sa karapatan ng pantao at mga batas sa paggawa. Ika-4, bawal ang mabibigat na anyo ng trabahong pangkabataan. Ika-5, bawal ang lahat ng mga anyo ng diskriminasyon sa trabaho. Pantay na sweldo para sa parehong trabaho. Pantay na sweldo sa parehong trabaho ay mahalaga upang itaguyod ang prinsipyo ng pantay na oportunidad at pagkakapantay-pantay sa paggawa. Ika-6, ang mga kalagayan ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib, ligtas sa mga manggagawa, pati kapaligiran at oras ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas. Ika-8, ang sweldo ng mga manggagawa ay dapat sapat at karapat-dapat sa mga makataong pamumuhay. Mahalaga talaga na sapat at karapat-dapat ang sweldo sa mga manggagawa dahil para matugunan ang kanilang pangangailangan tulad na lang ng pagkain, damit, tirahan, at iba pang pangangailangan sa pang-araw-araw. At nabanggit ko po kanina na ang International Labor Organization, kung tatanungin niyo po ako kung ano ang International Organization, ito ay isang espesyaladong ahensya ng United Nations na tinatag noong 1919. At binubuo naman ito ng mga kinatawan mula sa gobyerno, mga employer at mga manggagawa.
Ang organisasyon ay naglalayong maglunsod ng international ng pamantayan para sa mga karapatan sa trabaho, paggawa, seguridad, at kalusugan sa trabaho, proteksyon sa mga manggagawa, at iba pang mga isyong pangmanggagawa. Binibigyan ng ILO o International Labor Organization ng pagkakataon ang mga kinatawan ng mga manggagawa at mga employer na magkaroon boses at makipag-ugnay sa mga pamahalaan. At dito lang po nagtatapos ang aking ulat. Salamat at maraming salamat.